Dumagsa ang kaso ng massacre noong dekada 90. Lahat yun ay naging headlines sa mga dyaryo, pati na rin sa mga TV na umabot pa nga sa ibang bansa. Masyado kasing madugo ang krimen at nakakakilabot ang mga nangyari. Isa sa mga ito ay ang nangyaring massacre sa Lipa, Batangas. Pinaslang ng isang lalaki ang isang nanay at ang dalawang maliit na bata sa loob ng kanilang tahanan. Bakit niya nagawa ito at nasaan ang tatay noong mangyari ang krimen? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Taong 1993 sa Batangas, may isang masayang pamilya ang naninirahan sa Lipa. Sila ang pamilya Arandia. Kaso dahil sa hirap ng buhay, naisipan ng padre de pamilya na si Ronald Arandia na magtrabaho ulit sa Saudi Arabia. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa bansang ito. Ayaw sana ng asawa niyang si Helen dahil ilang taon na siya nagtatrabaho sa ibang bansa at pabalik-balik sa Pilipinas. Pero kailangan daw nila mabayaran ang lupa ng bahay nila, kaya handa siya magtiis pa ng ilang taon. Nagbili naman si Helen kay Ronald na sa susunod na pag-uwi ni Ronald, magtatrabaho silang dalawa ng sabay sa Pilipinas at pagtutulungan para makaahon sila sa kahirapan. Ito ang tatanda mo, Ronald. Ito na huling beses na pupunta ka ng Saudi dahil hindi na ako papayag sa susunod. Isumpa mo yun, Ronald. Napangisi na lang si Ronald habang pinapakinggan ang gusto ng kanyang asawa. Yun ang unang beses na nakita nila mag-iina na umalis si Ronald. Madalas kasi siyang umalis ang tulog sila dahil mas lalo lang siyang nahihirapan at nalulungkot. Wala na ang daddy, umalis na naman siya. Malungkot na sinabi ng magkapatid na sina Chelsea Arandia at Jeline Arandia. Samantala, laging laman si Helen ng tsismisan sa barangay nila. Unang-una kasi dahil sa angking kagandahan niya na kahit pa ang mga matatandang lalaki ay pinagpapantasyan pa rin siya. Pero hindi lang yun. Dahil isang OFW ang asawa niya, iniisip nilang napakalaki na ng perang naipon nila. Lalo na't nakabuo ng negosyo si Helen para dagdag kita at pampalago sa mga perang ipinapadala ni Ronald. May isang lalaki ang nakikinig lang sa mga tsismisan tungkol sa pamilya Arandia habang nakikipag-inuman siya. Ang pangalan ng lalaki ay Hiner. Nagkaroon siya bigla ng interes nang malaman niyang maraming pera sila Helen. Isang gabi, habang binabayaran ni Helen ang supplier niya ng mais na si Mang Nato, nakasilip lang at nagmamanman noon si Hiner sa butas ng gate nila. Takam na takam si Hiner sa sandamakmak na perang hawak ni Helen, pangbayad kay Mang Nato. Pero buti na lamang, wala naman siyang ginawa kay Mang Nato. Lumipas ang ilang mga araw, mahilig magpadala ng tape si Helen sa Saudi Arabia para mapakinggan ng asawa niya at maiwasan ang ma-homesick dahil wala pa namang social media at cellphone noon. Halos lahat na yata ng mga experiences ni Helen araw-araw ay naikwento na niya sa asawa niya gamit ang tape. Detalyado siya magkwento, kaya mas lalong inaabangan ni Ronald ang mga padala niyang tape. Maski makasama niya sa trabaho, naingganyong makinig din. Isa na rito ang naikwento ni Helen tungkol sa cobra. Pagka-uwi daw niya galing sa pasyalan, habang naglalabas si Helen at naglalaro ang kanyang mga anak, bigla na lang may sumulpot na cobra malapit kina Chelsea at Jeline. Hindi na nagsalita pa si Helen kahit natataranta na. Bigla na lang siya kumuha ng malaking kahoy at pinukpok sa ulo ang cobra hanggang sa madurog at mamatay ito. Naglabas pa ng itakno ng kuya ni Helen para tulungan siya, pero napabilib na lang siya dahil ilang segundo lang ang tinagal at napatay na kaagad ni Helen ang cobra. Kinuwento yun ni Helen kay Ronald at sinigurado niyang iligtas ang mga bata hanggat magkakasama sila. Naikwento niya rin kung paano niya binugbog ang muntikan na magnakaw ng bag niya. Minsan, naiisipan din ni Helen na i-record ang mga anak niya at pinagsasalita na parang kausap si Ronald. Kaso lamang, kapag ang bata na nagre-record, naiiyak na si Ronald. Panay sabi kasi nilang umuwi na si Ronald dahil namimiss na sila ng mga bata. Kagaya ni Helen, nagpapadala rin si Ronald ng mga tape. Pinapakinggan naman nila mag-iina yun bago matulog. Para bang kakwentuhan na rin nila si Ronald kahit malayo siya sa kanila.
Sumapit ang maulang gabi. Nakikinig sila mag-iina ng tapes na galing kay Ronald. Nakamasid naman sa labas ng bahay nila si Iner. Nakatitig lang siya at naghahanap ng butas na mapapasukan. Mapabintana pa yan o pintuan, handa niyang patusin. Buti na lamang at dumating ang mga kapatid ni Helen. Napaatras si Iner sa plano niyang panloloob. Lumipas ang ilang mga buwan at dumating na ang araw ng pag-uwi ni Ronald. Muling bumalik ng Pilipinas si Ronald. Nag-uumapaw ang saya ni Helen, Chelsea at Jillian. Lalo na't nangako si Ronald na hindi na siya babalik ng Saudi pagka-uwi niya. Namasyal sila kung saan-saan at sobrang saya nila. Halos walang mapaglagyan ang mga ngiti nila dahil ngayon na lang ulit sila na kompleto. Nagsimba sila, namili ng mga damit at kumain sa labas. Kaso lamang, agad na napalitan ng lungkot ang mga ngiti nila. Dahil kailangan pa rin bumalik ni Ronald sa Saudi. Kulang kasi ang pera na pundar nila pampagawa ng bahay. Kaya medyo nalungkot si Helen, pero alam niyang wala naman siya magagawa. Bago matulog, nanood muna sila mag-asawa sa TV. Sakto may pinalabas sa true crime stories noon tungkol sa mag-iinang pinatay nang walang habas. At ito ang Visconti Massacre. Demonyo naman ang mga ganyang klaseng kriminal. Parang hindi na mga tao. Galit na sinabi ni Helen habang nanonood. Sinagot naman siya ni Ronald. Bigla ako natakot, Helen. Ganyan pala ang mga nangyari sa mag-iinang yan. Kapag wala ako, tiyakin mo lang na lagi nandito ang mga kapatid mo lalaki. Iba pa rin ang nag-iingat, Helen. Pero si Helen, hindi takot ang nararamdaman niya, kundi matinding galit. Pinangako niya sa sarili niya, pati na rin kay Ronald, na kung mangyayari man sa kanilang mag-iina yun, lalaban siya ng patayan. Naalerto sila mag-asawa sa panganib na maaaring mangyari sa pamilya nila. Pero hindi yun sapat para mapigilan si Ronald na bumalik ng Saudi. October noon, halos kakauwi niya lamang, pero pinapabalik na sila ng boss nila sa Saudi. Nalungkot na lang si Helen. Hindi man lang kasi pinaabot ng Pasko ni Ronald bago siya umalis. Hindi na naman sila sama-sama magpapasko, kaya ang ginawa niya, nag-ayos siya ng maliit na Christmas tree at naglagay ng mga regalo sa ilalim. Nag-celebrate sila ng Pasko kahit October pa lamang. Pero mas namutawi ang lungkot at pangungulila sa puso ni Helen. Kaya lang, wala silang magagawa sa desisyon ni Ronald. Nung araw na aalis na si Ronald, umiyak sila mag-ina. Nagmamakaawa sila kay Ronald na wag nang umalis. Napaiyak na rin si Ronald at napaluhod sa harap ni Helen. Mas lalo raw siya nahirapang umalis. Sinabihan naman siya ni Helen na magdahilan na lang at para madelay ang alis niya. Hindi sila tumitigil sa pag-iyak. Nagmamakaawa na rin pati si Helen. Ronald, please huwag ka na umalis. Hindi ko alam pero natatakot ako. Ayokong iwan mo kami ngayon. Parang ayokong iwan mo kami na ganito. Iba ang nararamdaman ko. Pero hindi nakinig si Ronald. Huli na raw talaga niyang alis yun. Nagalit na si Helen sa kanya. Nagalit siya dahil walang isang salita si Ronald. At puro na lamang pangako. Kahit sina Jillian at Chelsea, ayaw siyang paalisin. Paano kung hindi ka na makabalik? Para sigurado magubad ka na lang. Huwag ka nang umalis, Daddy. Matulog na lang tayo, Daddy. Iyak sila ng iyak kay Ronald na nagmamakaawa. Kahit ramdam ni Ronald ang pangungulila sa mga boses nila at kahit umaalingaw ang takot sa tono ni Helen, mas pinili pa rin niyang umalis at lumipad papuntang Saudi. Dahil wala na nagawa si Helen, tinanggap niya na lang na hindi na naman sila sama-sama magpapasko. Lumipas ang mga araw, may kakaibang nararamdaman si Helen. May isang araw noon na nasa simbahan sila ng Lipa. May nakita siyang babae na nakasuot ng mahabang puting bestida at ilang beses niya nakita. Hanggang sa makauwi, hindi siya nilubayan. Mas nangilabot siya sa mga panaginip niya. Yung ahas na napatay niya ay nabuhay at pumasok sa bahay nila. Ilang beses niya nang napapanaginipan ang mga yun, kaya nagsabi na siya sa kuya niya. Natatakot na kasi siya sa mga pwedeng mangyari sa kanya. Nangilabot na rin ang kuya ni Helen. Kinakabahan siyang sumagot. Hindi ko gusto ang mga mensahe ng ahas na yun, Helen. Sa buhay man o sa panaginip. Helen, magdasal ka. Ipanalangin mo na wag na madugtungan ang panaginip mo ng ahas. Nilihis ng kuya niya ang usapan. Sinabing nangako rin naman si Ronald na huling biyahe niya na yon. Napangiti na lang si Helen. Parang nawala lahat ng problema niya nang marinig niya yun sa kuya niya. Habang pauwi sina Helen,
Jeline at Chelsea, biglang lumabas sa matataas na talahiban si Henner at sumitsit. Nagbabakasakali siyang makahiram ng pera kay Helen, lalo na ngayon na pangulo na si Helen ng isang co-op, kaya mas tumaas ang expectation niya kay Helen. Pero humindi si Helen dahil kinakapos na rin sila. Naubos na sa pagpapagawa ng bahay. Bigla nainis si Henner. Bahay lang naman daw ang problema ni Helen, pero buhay na mag-iina ni Henner ang problema niya. Kapag hindi niya nailabas ang mag-iina niya, baka raw mamatay sila doon. Pero sinigundahan siya ni Helen na nasa ospital naman sila, kaya walang mangyaring masama sa kanila. Inis na sumabat si Henner. Sementeryo daw sa mga pasyente ang ospital na yun. Kaya lang, hindi talaga siya mapapahiram ni Helen. Dito na nainis si Henner. Sa tingin niya, nagdadamot lang si Helen. Nakita niya kasing ilang beses na naglalabas ang pera si Helen sa mga negosyo niya, pero hindi naman kaya magpahiram ng pera sa iba. Dito na nainis si Helen kay Henner. Paano kami maglalabas ang pera? Pinagtatrabaho ng asawa ko yan sa disyerto. Alam mo ang pera, hindi yan inihiram. Pinagtatrabahuan yan. Bigla na lang ngumisi si Henner at matalim na tumitig kina Chelsea at Jeline. Pinagtatrabahuan pala ha? O sige, pagtatrabahuan ko yan. Umalis na si Henner, iniwang takot ang mga bata. Umuwing stress si Helen sa trabaho niya sa co-op. Nagkwento siya sa kuya niyang kadadalaw lang sa bahay nila. Para mabawasan ang stress niya, inaya siya ng kuya niyang matulog muna sa mga magulang nila. Lalo na't walang ibang kasama si Helen sa bahay nila dahil umalis ang bunso nilang lalaki. Sasama na sana si Helen sa kuya niya. Palabas na sila ng bahay, pero umatras siya. Kaso lang, gustong matulog ni Chelsea sa lolo't lola niya, kaya pinasama ni Helen si Chelsea sa kuya niya. Pero umatras na naman si Helen. Bukas na lang daw sila pupunta ng sabay-sabay. May papakinggan pa raw kasi silang tape na galing kay Ronald. 7:30 PM na ng gabi. Naghanda na ng hapunan si Helen. Nakakainin nila habang pinapakinggan ang tape na pinadala ni Ronald. Nilak muna ni Helen lahat ng pinto at bintana sa bahay nila bago kumain. Naiwan naman sa may sala si Chelsea at Jeline at nakita nila ang nakakakilabot na pagsulpot ng mga ngiti ni Henner. Nakasilip ito sa bintana. Inuto niya silang buksan ng bintana. Nagugutom na kasi siya at hindi naman daw magagalit ang mami nila. Pero umiiling sila, kaya naglabas na si Henner ng 2 lollipop. Ibibigay niya raw sa kanilang magkapatid kapag binuksan nila ang pinto. Pagbalik ni Helen, nagtaka siya kung saan ang galing ang kinakain ni Chelsea at Jeline, kaya tinanong niya ito. Biglang tinuro nila ang likod ni Helen, kung saan nakatitig ng masama si Henner habang sinasabi, "Mababait ang mga anak mo pinapasok ako." Bigla na lamang binusalan ni Henner ang bibig ni Helen at dinala siya sa may sofa nila, kung saan nakaplay ang tape na pinadala ni Ronald. Sumunod naman sina Jeline at Chelsea habang umiiyak sa sobrang takot. Napaiyak na rin si Helen, kaya inalok niya na lang si Henner. Nabibigyan niya ng pera, lumabas lang siya ng bahay nila. Nanginginig pa sa galit si Henner at bumulong sa kanya. "Di ba ang sabi mo ang pera, pinagtatrabahuhan, hindi hinihiram?" Pinalutan ng takot at kilabot si Helen sa kanyang narinig. Dahan-dahan siya tumabi sa mga anak niya na nasa kabilang sulok ng sofa. Napatayo si Henner at sumenyas na manahimik sila. Lumakas lang lalo ang iyak ni na Chelsea at Jeline, kaya parang nawala sa sarili si Henner. Para siyang nasusuka, napapasabunot sa kanyang sarili at halos punitin niya na ang noo niya kakakurot. Pero nakatutok ang kutsilyo sa mag-iina. Nagdadalawang isip siya sa mga gagawin niya. Para siya nagigilty, kaya nilalabanan niyang ipakita yon sa kanila. Sinamantala ni Helen ang pagkakataon at nangatog na tumayo kasama ang mga bata. Pero sa sobrang nginig nila, napaluhod pa sila sa lapag, dahilan para maabutan sila ni Henner. Hinagis ni Henner si Helen at ang mga bata sa sofa, kaya napataas ang palda ni Helen. Kitang-kita ang maputi at makinis niyang balat. Si Henner lalong nabaliw, napapaisip siyang tikman niya kaya si Helen. Pero napapasabunot siya sa sarili niya habang hawak ang 2 kutsilyo. Pumunta siya sa sofa at kinandong si Helen habang nakatutok ang kutsilyo sa leeg nito. Sinabunutan ni Helen si Henner habang nakakandong. Doon siya sumigaw at nanghingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Sinubukan ni Henner na pigilan si Helen,
Pero natataranta na rin siya sa gagawin niya, kaya sinaksak niya si Helen sa tiyan. Halos masuka siya sa ginawa niya. Nagsisigaw si Helen ng tulong, kaya tinadtad na siya ng saksak ni Hiner. Nagmakaawa siya. Ako na lang, Hiner. Huwag na yung mga anak ko, pakiusap, ako na lang. Matapos ang ilang saglit na pagmamakaawa, napaluhod siya at wala ng buhay. Pero hindi nakinig si Hiner at tinapos niya rin ang buhay ni na Chelsea at Jeline. Gamit ang kamay niya na pinatay niya pa ang VHS player kung saan nakaplay pa ang boses ni Ronald. April 10, 1994, nakahandusay sina Helen, Jeline at Chelsea sa sarili nilang bahay, duguan at wala ng buhay. Ang bahay na pilit na isinusulong ni Ronald na magawa, yung tipong handa siya magtiis na malayo sa pamilya niya, magkaroon lamang na maayos sa buhay, ay nagsilbing crime scene ng kanyang mag-iina. Sa kabilang banda, si Ronald ay nabigyan ng pagkakataon na magbakasyon sa Pilipinas sa loob ng 2 buwan. Wala siyang alam sa nangyari sa kanyang mag-iina. Tuwang-tuwa siyang binalita yon sa makasamahan niya, kaya nung araw ng alis niya, nagpasama agad siya sa mga katrabaho na bumili na pasalubong sa pamilya niya. Nasa loob na siya ng eroplano. May nakita siyang dyaryo na nasa bulsa ng isang pasahero. Ang headline, Lipa Massacre. Na-curious siya kaya hiniram niya ito. Pagkuha pa lamang ng dyaryo, bumungad na agad ang litrato ni na Helen, Chelsea at Jeline na nakangiti. Napahinga siya ng malalim habang dahan-dahan binubuklat ang dyaryo. Bumuhos ang luha ni Ronald nang makita niya ang mga litrato ng crime scene. Sumisigaw siya na umiiyak. Pamilya ko to, bakit nangyari to sa amin? Diyos ko, bakit sa amin pa? Nagwala siya sa eroplano. Isa-isang sinisigaw ang pangalan nila Helen, Chelsea at Jeline. Hindi na siya mapakalma ng mga crew. Hanggang sa makauwi si Ronald, hindi niya mapigilang bumuhos ang kanyang luha. Naglupasay siya habang niyayakap ang mga kabaong nila isa-isa. Nag-uumapaw ang halo-halo niyang emosyon, galit, pangungulila at pagsisisi dahil wala siyang nagawa. Nahimatay si Ronald sa kakaiyak. Maraming opisyalis ang bumisita sa burol ng mga Arandya. Inulan din ng mga reporters na hindi magkamayo sa pag-interview ng mga politiko. Nangako silang tutulungan si Ronald na makamit ang hustisya na nararapat lamang sa pamilya niya. Samot-sari mga impormasyon ang naglipana tungkol kay Hiner. May hawak daw siyang 2 kutsilyo at nakaegi sa mukha niya. Natatakot siya sa mga taong lumalapit sa kanya kaya nagbantang papatay niya sila. Suot pa rin ni Hiner ang damit na suot niya nung pinaslang niya ang mga Arandya. Isa sa mga kamag-anak ni Hiner ang kumanta kung saan siya nagtatago pero hindi nabanggit kung nahuli ba siya ng mga pulis. Si Ronald naman, nahirapan siya makabangon. Pakiramdam niya, pinutulan siya ng isang paa. Kahit sa pagtulog ay napapanaginipan niyang kasama niya sina Helen, Chelsea at Jeline. Bigla-bigla na lamang siyang umiiyak habang nakatulala sa kawalan. Tuwing gabi, lagi niya naririnig ang mga boses nila. Nararamdaman ang malalamig na hangin na yumayakap sa kanya. Lalo na kapag pinapakinggan niya ulit ang mga boses nila sa recorded tape na lagi pinapadala noon ni Helen sa Saudi.